Pag-usapan natin 'yan mga kaibigan, uli magandang araw po sa inyong lahat at, welcome po muli sa aking channel. Pag-usapan natin itong Roque Panelo laglagan para kay Duterte, 'no? Kanina pinag-usapan natin yung patuloy na panghaharas ng CHECWA sa mga sa Pilipinas 'no mga kaibigan. And kung matatandaan po ninyo sa mga nakaraan nating content ay napag-alaman natin na kaya matatapang itong mga CHECWA ay dahil po doon sa nakaraang mga administrasyon, mga ha, ibig sabihin kasama na si Gloria 'no, kasama na si Gloria, kasama na si, etong si Erap at saka si Pinoy medyo ano naman 'to, eh, 'di ba dahil sa si Erap, panahon ni Erap yung isinadsad yung BRP Sierra Madre doon sa ano, sa Ayungin, 'di ba? And eto naman si, Ninoy, Noynoy mga kaibigan ay, nag-file ng complaint, 'di ba? Sa International Tribunal na kung saan, nanalo naman tayo, 'no? And kaya nga lang noong, ibinigay na yung reward sa Pilipinas tungkol po dito sa, i-final ng ano, ng, panahon ni Pinoy mga kaibigan, ay ito naman ay binalewala ni Duterte, 'no, mga kaibigan. Binalewala niya na ang sabi niya ay yung, yun daw, reward na yun ay isa lamang, piraso ng papel na puwedeng ibasura. 'Di ba, yun sabi ni Duterte, 'no, nung bago-bago pa lang. And nalaman din natin mga kaibigan na maraming mga dahilan kaya lalong naging matapang itong mga CHECWA na kung matatandaan nga ninyo 'di ba yung ipinakita natin mga kaibigan 'no, na mapa 'di ba nung nakaraan ay, masasabi natin na ano na nasa teritoryo na natin pero, parang tayo pa rin yung ano, eh, 'di ba? Tayo pa yung, talagang, kumbaga sila na yung nag-trespassing, sila pa yung bibigyan natin ng pangkape, 'di ba? Oh, tayo na yung pinasok ang bakuran, tapos tayo pa yung magpapamerienda, parang gano'n lang 'no mga kaibigan 'no. Eh, parang parang naging sobrang bait ng, nakaraang administrasyon para talagang maging sunod-sunuran sa mga sa CHECWA, 'di ba? And inalam natin noon, eh, 'no, kumbaga nagkaroon tayo ng challenge, bakit, 'di ba, anong dahilan? 'No, anong dahilan at talagang, sunod-sunuran itong si, ano tawag dito mga kaibigan, itong si Duterte, 'di ba? Dito sa CHECWA 'no? And para iligtas si Duterte mga kaibigan, eh, Harry Mau mga kaibigan ay hindi po napigil 'no, hindi napigil yung ano, yung kanyang, bunganga, 'di ba? Hindi napigil yung kanyang bunganga 'no, mga kaibigan. At, talagang 'di ba, talagang, nagsalita na nagsalita 'no, nagbunyag na ng bunyag hanggang sa, ah, madulas ng husto yung kanyang bunganga, 'di ba? At, marami tayong nalaman dito kay Harimau 'no, mga kaibigan, 'di ba? Ngayon, ire-ready ko lang yung susunod, 'yan, nire-ready ko lang yung susunod mga kaibigan, okey? Hmm, okey, balik ako dito, 'yan, balik muna ako dito, 'di ba? 'Yan. So, marami tayong nalaman yung sabi ni Harimau, yung sa secret agreement, tapos sa gentleman's agreement na tungkol po sa eto lang yung dapat na dadalhin kapagka magkakaroon ng resupplying mission, 'di ba? Na hindi dapat ano, kumbaga ay hindi na dapat na i-repair yung BRP Sierra Madre, 'di ba? Ito yung mga binanggit ni ni Roque mga kaibigan, 'di ba? Pero eto, siste, 'di ba? Merong isang nagmagaling na talaga namang kinontra yoong mga sinabi nitong si Harry Roque 'no, mga kaibigan. At para mas maganda mga kaibigan ano, eto, meron akong ipapakita sa inyo, 'di ba, para mas maganda 'no at maging malaman yung ating pag-uusap, 'di ba? May papakita ako sa inyo ng mga ilang quote card ng away, ah, ng duelo 'no, quote card ng duelo nitong, dalawa 'no, ito. Excuse me po. Ay, bakit ba 'yan? Ba't bumalik 'yan? Eto mga kaibigan,
Share window. Ito isa ha, isa sa mga quote card 'no mga kaibigan. Okay, yan. Sabi rito 'no, si Harry Roque, pagdating po sa ayungin, sabi ni Harry Roque mga kaibigan, ayan. Okay, yan. Harry Roque, pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dito, status quo. 'Di ba walang galawan, 'di ba? 'Yan ang paliwanag niya, eh, 'no? Ano ba yung status quo? Yung wala daw galawan, walang gagalawin, 'di ba? Status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Rodrigo Roa Duterte. Tubig at pagkain lang ang dadalhin doon sa Sierra Madre. Sabi yan ni Harry Roque na former presidential spokesperson revealing former President Rodrigo Duterte supposedly entered into a gentleman's agreement with China noong March dated yan noong March 26, 2024. Okay? Ngayon, ang sabi naman ni Panelo mga kaibigan, no? Okay? Ito naman ay former chief pala 'no, former chief presidential legal counsel pala itong si Panelo 'no. Okay, sorry naman, may pangalan niyo, tao lang tayo, may pagkakamali rin pagka minsan 'di ba? Ang sabi naman ni Panelo mga kaibigan, kung sino man ang nagkakalat na may gentleman's agreement, yun po'y nagsisinungaling. Baka gusto lang po nun publisidad sa sarili niya. Sabi yan ni Salvador Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel on former President Rodrigo Duterte's reported gentleman's agreement with China noong April 1, 2024. Di ba? So, ibig sabihin, mga kaibigan, parehas ito parehas ito, itong si Roque at saka si Panelo na malapit, no, malapit kay Duterte. No, mga kaibigan, malapit kay Duterte, puro parehas na former ito. Yung isa, former chief presidential, former presidential spokesperson. Ito namang isa, former chief presidential legal counsel, di ba? Ang sabi ni Roque, merong gentleman's agreement. Status quo, walang gagalawin. Kapag ka magre-resupplying doon, kailangan ay tubig at pagkain lang. Diba? Pero ang sabi naman ni Salvador Panelo, mga kaibigan, ay sinungaling. Ryan Lee, shout out Ryan Lee. Okay? O, di ba? Sabi naman ni Panelo, yung nagsasabi o nagkakalat na may gentleman's agreement ay sinungaling. O, di ba? O, hindi nagkasundo, no? Parehong former ito ni parehong former ito ni Duterte mga kaibigan, pero hindi nagkasundo, no? Pero ang tama lang dito, sabi nga ni Mami B, parehas silang may tama. No? Ryan Lee, shout out, Okay? Parehas silang may tama, di ba? Ito pa isa mga kaibigan, Ito pa isa. Pakita ko lang sa inyo yung mga code card, na kung saan ay malinaw na nagpapakita rito na itong mga nasa kampo mismo ng mga Duterte ay hindi nagkakasundo, no, mga kaibigan. Sila na lang hindi pa nagkakasundo. Okay? Ayan. Sabi ni Roque, mga kaibigan, no, yung gentleman's agreement na yan was valid. Ito, alam niyo, sa totoo lang, bilib ako dito kay Harry Roque, mga kaibigan, no. Kumbaga, may paninindigan din sa sarili to, no. Kumbaga, malaki ang tiwala sa sarili nito na lahat ng sabihin niya totoo. Lahat ng sabihin niya tama. Di ba? Yan si Harry Roque. Kaya naman lahat ng sinasabi niya ngayon, mga kaibigan, tinatamaan siya. Sabi niya, yung gentleman's agreement na yan was valid. Valid in the terms of ex-President Rodrigo Duterte at China. Di ba? Valid daw yan, yung gentleman's agreement. Ano ngayon ang sagot ni Panelo? Yun. Sabi ni Panelo, mga kaibigan, kung sino mang nagkakalat na may gentleman's agreement, yun po ay nagsisinungaling. Kaya sabi ni Harry Roque, valid daw yung gentleman's agreement. Ang sabi ni Panelo, sinungaling ka, Roque! Diba? Ito pa isa, mga kaibigan. Ito pa,
Eto pa hindi na nakatiis, 'no? Hindi na nakatiis si ano, si, Rodrigo Duterte mga kaibigan at sumama na rin, sumama na rin po, 'no, sumama na rin doon sa sabong nitong dalawa, ano 'yan, ito 'yan mga kaibigan pakita ko sa inyo, pakita ko sa inyo, 'yan. Sabi dito mga kaibigan, hmm, okey. Sabi rito, ito sabi ni Harry Roque, ah, sabi ni Harry Roque mga kaibigan, 'yan, "The gentleman's agreement is to respect the status quo on the entire West Philippine Sea." 'Di ba? Talagang paulit-ulit yung status quo ni ano 'no, talagang pinaninindigan ni Harry Mau yung status quo mga kaibigan, 'di ba? Okay, sabi niya rito, "The gentleman's agreement is to respect the status quo on the entire West Philippine Sea." Ano sagot diyan niya? Ano ang sagot diyan ni Panelo mga kaibigan? Oh, sabi ni Panelo ito, "Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentlemen's or otherwise. Gawa-gawa lang yan ng nagkakalat." Sabi yan ni Panelo kausap daw niya si Duterte mga kaibigan, "Oy, ano masasabi mo rito, Ano masasabi mo rito Roque? Oh, sabi mo may agreement na at respeto do sa status quo sa West Philippine Sea. Eh, ang sabi sa'yo ni Panelo, gawa-gawa mo lang daw yan eh." Gawa-gawa mo lang daw yan. Roque, o paano ba yan? Eto, sabi naman ni ano, pumasok na si Duterte mga kaibigan. Pagpasok ni Duterte, eto sabi niya. Sabi niya, "I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever, period." Eto na ang sagot ng mga Duterte, 'di ba? Eto na ang style ng mga Duterte, 'di ba? Natatandaan niyo ba si VP Sara, 'di ba? Pagka nagsasalita 'yon, pagka medyo naiipit or tinatanong or hinahamon kung ano ang kanyang mga comment, anong sagot niya? No comment. Pagdating naman sa tatay, pare-parehas sila halos ng style mga kaibigan. 'Di ba? Ano style? Sabi ni, nung tatay, "I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever, period." Yung isa no comment, eto period. Ngayon ang tanong, ano ba talaga totoo? 'Di ba? Ikaw naman digong magsisinungaling ka pa eh. Alam na namin, wag mo na kaming daanin sa pa-period-period. 'Di ba? Oh, sabi ni Mami B, "Baka naman parehong may tama yung Biik at Butiki, Sir Al. Magulo lang talaga utak ng boss nila." 'Di ba? Oh, parehas silang may tama talaga, 'di ba? Kaya ano, pagka ikaw ay sabi nga 'di ba, "Sabihin mo sa'kin kung sinong kaibigan mo, sasabihin ko kung ano ka." Eh, kaibigan nila nagpe-fentanyl. So, naaapektuhan sila ng tama, kaya may tama na rin sila. 'Di ba mga kaibigan? So ito mga kaibigan ano, itong mga bagay na ito naman, ipinakita ko lang sa inyo, 'di ba? Dahil nai-content naman natin ito, para lang, kumbaga ay, bigyan ng diin ng husto mga kaibigan 'no, na yoong mga information na sakit sa mata nagluluto na sila, okey? Yoong mga impormasyon mga kaibigan na ipinapakita nila ay naglalayon lang talaga na ano, 'no, kumbaga ito, hindi na nga sila nakakatulong 'no, hindi na nga sila nakakatulong sa mga problema na idinulot nila noong panahon nung nakaraang administrasyon mga kaibigan. Ang ginagawa pa nila ngayon 'no, imbis na tumulong sila sa sosolusyon 'no, although hindi naman hinihingi sa kanila ng pangulo dahil sabi nga natin kanina, sabi nga ni Mami B 'di ba, matalino ang pangulo natin ngayon. Maliban sa matalino, matapang pa ang pangulo natin ngayon 'no. So, hindi naman sa hinihingan sila pero, sila naman 'tong nag-aano 'di ba, sila naman 'tong nag-aakyat
'di ba? Na nagbibigay ng kung ano-ano mga suhestiyon, nagbibigay ng kung ano-ano mga opinyon, 'di ba mga kaibigan? Ang masama nito ay lalo lamang nakakagulo, 'di ba? Bakit lalong nakakagulo? Kasi sila mismo nagkakagulo, 'di ba? Kapagka ang mga suhestiyon, ang mga idea, ang mga opinyon ay galing sa mga nagkakagulo, ang resulta nito mga kaibigan ay magulo rin at nagpapagulo sa isipan ng mamamayang Pilipino, 'di ba? Kaya nga ang masasabi ko dito mga kaibigan, manahimik na lang kayo, 'di ba? Manahimik na lang, eto tulad nila Harry Roque, nitong sina Panelo na wala naman pong posisyon sa gobyerno itong mga 'to ngayon, 'di ba? Di manahimik na lang sila. At ang suhestiyon ko diyan mga kaibigan 'no, suggestion lang, tulad nung mga sina-suggest ko dati. 'Di ba meron pang 4 na taon mahigit ang aming pangulo, 'di ba si PBBM. Matulog na lang kayo, 'di ba? Karga na lang kayo ng fentanyl at matulog kayo. Pagdating ng 2028 saka namin kayo gigisingin. Kung hindi kayo magising, 'di mas maganda. 'Di ba? Oh, nandiyan pa ba si Jonalyn? Natatawa naman ako diyan. Okey. Hindi alam sabi ni Sherry Santamaria, hindi naman nagkakaintindihan 'yan sa mga 'yan kasi nagsisilipan nagsisilipan ng butas, walang unity, sabog-sabog kagaya ng poon nila, 'di ba? Trigger woman, MLSO from Mami B, and sinungaling versus sinungaling. And sabi ni Tolis Angara shoutout sa'yo, 2 abogago nag-aaway na, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, kayo mga kaibigan, pabor ba kayo o tama ba yung sinabi ko na ano na, manahimik na lamang itong dalawang ito na wala namang posisyon sa gobyerno ngayon pero ay, bawat bitaw nila ng kanilang mga salita ay nagpapagulo lang, 'di ba? O kayo anong masasabi ninyo, dapat lang ba na ano na magsama-sama na lang itong mga 'to, pumunta na lang sila sa China? 'Di ba dun na lang sila manggulo, 'wag na rito 'no, 'wag na sa Pilipinas, 'di ba mga kaibigan 'no. Kung meron kayong mga komento mga kaibigan ay, paki-comment niyo lang po diyan sa baba 'no at ayan ay ating binabasa 'no.